bagyo makakapekto sa bansa ngayong weekend. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Maguindanao del Sur dahilan sa matinding epekto ng flash floods dulot ng malalakas na bahayan dulot ng Convergence Road. Sa interview ng DZXL-R in Manila, kay Office of the Civil Defense Yusek Ariel Bautista, nasa 140 lugar pa rin ang lubong sa bukod dito ay malaking na pagkakas na nasawi habang isa ang nawawala sa kasalukuyang biniperisika. Ang liulit sa amin galing po ng Zamboanga del Sur, Pamplona del Norte, tapos dalawa sa Barangay, puro nalunod po ito eh. At isa sa Cotabato, puro nalunod po ito. Ibig sabihin, mabigat din po ang epekto kahit yung intertropical convergence zone lang. Ayon kay Nepomuceno, sa ngayon ay nasa halos 200 million pesos na ang napinsala sa sektor ng agrikultura at dahil sa pagbaha. Sa ngayon, nakulat sa amin, 144 po yung total niya. Dalawang po ulit din yung talagang totally damage, yung talagang wasak na wasak. 116 yung partially damage lang po. Kaya nakakabahala na pagdating dun sa kabuuan ng mga napinsala, agricultural, isipin ba nilang mga kabuhayan doon, pata yung mga ilang infrastructure, almost 200 million na po tayo. Nasa 270,000 naman ang apektuhan ng mga pagbaha mula sa mga bayan na ang Patuan, Dato Abdullah Sangkid, Dato Anggal, Migtimbang, Dato Piang, Dato Salibo, Dato Saudi ang Patuan, Dato Hofer ang Patuan, mga sa Pano, Gine Dulungan, Sheriff Aguac, Sheriff Saidona, Mustafa Sultan sa Barongis at Talayan, pawang nasa nasabing lalawigan. Habang apektado pa rin ang pagbaha ang bayan ng Dato Odinsensuan, Maguindanao del Norte kung saan nasa 7,000 ang pansamantalang nasa mga evacuation centers. Pinalagad na rin ang emergency response operations sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur kung saan ay patuloy ang pamamahagi ng relief goods sa mga pamilyang grabe na apektuhan ng pagbaha. Samantala mga kasama sa kaugnay pa rin ang balita, ang Philippine Air Force nagtitinalin ng relief goods sa mga apektado ng pagbaha dyan sa ilang lugar sa Maguindanao. Kalitali, Radyoman Angel Garcia. Angel. Rumisponde ang Philippine Air Force sa panawagan tulong para sa mga nasa lugar na matinding pagbaha sa Maguindanao. Sakay ng C-130 aircraft mula Guillermo Air Base, nilipad ng Philippine Air Force ang 2,500 bumagsak sa naglalaman ng bigas at iba pang pagkain patungo ng Cotabato City para ipamahal. Bilang tuwal sa kahilingan ng ating civil defense sa bahagi ito ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ang pribadong sektor sa panahon ng kalamidad. Dito na patunayan ng Philippine Air Force sa gitna ng Laguna ay may hatid silang malasakit at mabilis aksyon para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Samantala, nanguna naman sa distribusyon ng mga ayuda sa apektadong residente ay POCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Kasama mo sa DZXL-R in Manila, Radyoman Angel Garcia, Tatak, Ariel. Hindi na madadaanan ang kalsada sa barangay Biak na Bato sa bayan ng Castellana, Negros Occidental. Kasunod ng nangyaring lahar flow mula sa Bulkang Sanlaon, bunsod ng malakas na pag-ulan. Umapaw ang lahar sa Tamburong Creek at naiwan ng makapal na putik malapit sa paligid ng tulay. Agad namang rumasponde ang mga tauhan ng Castellana Police para i-monitor ang sitwasyon sa lugar. Samantala, dumako tayo ng aklaan, mga timaan ng dengue sa probinsya, umabot na sa 385 mula sa elementary Gumanitali. Radyoman Dante Torcador. Dante. Umabot na sa 385 ang kabuang numero ng mga tinamaan ng sakit na dengue sa probinsya ng Aklan mula Enero hanggang Mayo 2025. Ito ay matapos na makapagdala ang Provincial Health Office Aklan ng mga panibagong kaso. Batay sa tala ng PHO Aklan, 12 bagong kaso ng dengue ang naitala mula Mayo 11 hanggang Mayo 17, 2025. Nangunguna sa may pinakamaraming naitala na kaso ang bayan ng Ibahay na may 103, sunod ang bayan ng Malay na may 57 at ang bayan ng Galibo na may 45 na kaso. Wala namang naitalang namatay sa probinsya dulot ng nasabing sakit. Kasama mo sa RMN DYKI Kalibo. Radyo Mandang Titer 4, Tata RMN.
32 ang ginagamot na sa patuloy na diarrhea outbreak sa Conor Apayao.